day and welcome again to my mini vlog. Ito tayo ng ginagmay today. Well, ito yung tawag namin sa Bisaya kasi lahat ng ingredients ay maliliit yung pagka-slice. Speaking of pagluluto, may bigla akong naalala during my early days here in Dubai. Yung sharing ko ngayon is more of yung mga culture shock na naranasan ko. Nung bago pa lang ako dito, yung accommodation ko is yung typical na marami kayo sa iisang kwarto. Although, alam ko naman at may idea na ako kung ano yung magiging accommodation ko. Pero, iba pa rin yung nasa actual ka na. At hindi madaling ma-accept nung nasa Pinas ang ganitong klaseng culture. So ako, nagsimula talaga ako doon sa double deck na ako yung sa taas matutulog. Which is okay din naman sa akin kasi okay din naman matulog sa taas. Tanaw mo yung lawak ng kisame. Yung inconvenience lang ng pagbaba at pag-akyat, I guess, tsaka yung lamig ng aircon, yung buga ng aircon, grabe. I guess yun lang yung cons para sa akin. The rest is okay na. So ito na yung kwento ko related sa pagluluto. First day ko yun sa accommodation. Nagluto ako ng ampalaya with egg na ulam. Ngayon napadami yung luto ko kaya naiset aside ko siya sa kusina, yung sobrang kanin at ulam ng umagang yun. Then umalis ako kasi naghahanap ako ng murang lalagyan ng mga damit at iba pang mga gagamitin ko. Hapon na ako nakabalik at yung pagod ko is real. Kasi puno ng lakad ang labanan dito, te. So, gutom ako pagkadating. Hinanap ko yung natira kong pagkain ng umaga. Kaso, di ko na makita. So, pumasok ako sa kwarto at nagtanong kung may nakita ba silang kanin at ulam ko. Yun nga, yung ampalaya ko. Kaso, wala nang may alam kung nasaan. At saka pa lang ako sinabihan that time na normally kapag iniiwan daw pala sa kusina yung pagkain, meaning for sharing na daw yun. So, ang ending, ngangars yung ate mo. So, lesson learned yun sa akin na dapat know the rules dun sa flat. Kasi, para maging aware ka na sa susunod mo na gagawin. Nung naikwento ko yun sa nanay ko, sumalangit nawa, ay siya pa yung umiyak para sa akin. Talagang binigyan ng justice nung ampalaya ang pagka-bitter niya. Yung iba ko namang experience is yung paggamit ng banyo. Naranasan ko yung makatok ako kasi medyo natagalan ako ng paggamit. Kampante din kasi ako kasi kala ko that time weekend, walang masyadong gagamit. Pero ayun, rules is rules. At saka nga pala, dito ko rin pala nakilala itong si Biday. Di ko rin expected na dapat ang lakad mo dito is live. Dito kagaya ng nasa Pinas na ilang lakad mo lang may tricycle na at jeepney na available. Dito milya-milya pa yung lalakarin mo, maabot mo lang yung bus stop. Dati naalala ko rin bago ako napunta sa Dubai. Natanong ko pa, paano ba ang pagsabi ng para lang po sa bus? O diba, ang laki ng problema ko before pa ako dito nadating sa Dubai. Sagot naman ni Charlie sa akin, may button sis na pipindutin. At di uso dito yung kung saan-saan ka na lang bababa. Merong mga designated bus stops talaga. So, at least aware na ako nung pagdating ko na dito. So, yun lang muna guys for now. Salamat sa pakikinig. I'm sure yung iba, may mga iba ding mga memorable experiences na hindi ko nasabi. Please feel free to put it in the comment section. That's it for now. Thank you for watching. Please don't forget to follow or subscribe. See you on my next one. Bye!